Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang Noli Me Tangere. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 7 ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, pinamagatang Idolo Ko Ibarya, ipinakita ang pag-aalay ng ilang tanyag na karakter sa mga Diyos-Diyosan at mga simbahan, pati na rin ang kanilang pag-ugali na nagpapakita ng kawalan ng tunay na pagpapahalaga sa relihiyon. Sa kabanatang ito, inilahad ang ilang pagnanasa ni Kapitan Tiago na siyang tumutukoy sa paggawa ng altar para sa kanilang bahay. Gayon din, ang kanyang mga inilahad na plano ukol sa mga pagdiriwang sa kanilang bahay ay nagpapakita ng malaking pagpapahalaga sa kanilang estado sa lipunan at sa mga taong importante sa kanilang buhay. Binanggit din niya ang mga posibleng makatulong sa kanilang pagdiriwang, kabilang si Padre Damaso, isang paring Espanyol. Sa kabilang banda, ipinakita rin ang pagiging mapanlait ni Padre Damaso kay Sisa, isang babaeng mahirap na ina ng dalawang bata na nagngangalang Basilio at Crispin. Ipinakita nito ang pagsasamantala ng mga taong nasa mataas na posisyon sa mga mahihirap. Isinalaysay ni Sisa ang pagpapahirap sa kanyang mga anak ng mga kawalang awa, kabilang na ang pagkuha ng kani-kanilang kita. Sa kabanatang ito, ipinakita rin ang mga mabuting ugali ni Maria Clara, ang bunsong anak ni Kapitan Tiago. Ipinakita niyang siya ay isang mabait at mapagmahal na dalaga sa kanyang mga magulang. Sa kabuuan, ang Kabanata 7 ay nagpapakita ng mga halimbawa ng mga taong naghahangad ng pag-unlad sa kanilang estado sa lipunan at nagpapakita ng mga pag-ugali na nagpapakita ng kawalan ng tunay na pagpapahalaga sa relihiyon at pagmamahal sa kapwa-tao.